Magandang araw po sa lahat. Bumabalik na naman po tayo sa ating um, pag-aaralan natin today kung ano po yung kinakain ng mga bagong lutas na mga biik. So first po, kapag po bago silang panganak, syempre po dumidede pa yan sa kanilang nanay. So mga isang buwan, pag ihihiwalay nyo na po sila sa kanilang ina, pwede nyo na po silang pakainin ng pre-starter feeds. Pero po nung nagpapakain, dumidede pa sila sa kanilang ina, mga on the 20th day or on the 15th day, pwede na po silang mag-start ng piggy bloom or yung booster na tinatawag. Pwede pong 50-50. Dede sila, tapos pwede din mag-booster feeds. Pagkatapos po nung on the 40th day na ihiwalay na sila sa kanilang ina, pwede na po silang mag pre-starter feeds. Kasi po sobrang bango po nung pre-starter feeds, kaya kakainin po talaga nila. Pero po, for example, yung mga biik ninyo ay walang gana dahil po nahiwalay sila sa kanilang ina, pwede po kayong gumamit ng Apralite. Pampagana po yun ng pagkain, iwas stress po, at talaga pong iwas din po na magtatae. Yun po, nakakatulong po yung Apralite. At vitamins din po. Pwede po kayong maglagay sa tubig ng kahit anong vitamins. At saka let's say dextrose powder, pwede din po 'yun. Para po ma-replace lang po yung kanilang mga fluid na loss nila. Dun po sa kapag lang po nagtatae sila. 'Yun po. So pwede po kayo gumamit ng Apralite at saka dextrose powder at saka vitamins na water soluble lang po. Ayan. Ayan po sila. So, ano yata ito, mga nasa 38th day or 40th day na nila of their life. Ayan po. Ano pa bang pwede kong i-share sa inyo? Para po sa akin, mahalaga po na palagi pong malinis ang kanilang kulungan. So kapag po tumae po sila, agad-agad ko po yung nililinis. Binabasa ko po yung floor, pero po hindi ko po talaga intentional na babasain yung mga biik. Kasi po wala pa po silang hindi pa po nila kayang i-maintain yung kanilang body temperature. So, ayan po, nagkukumpulan lang po sila most of the time. All the time po. Lagi po silang magkatabi, matulog. Kasi gusto nilang i-feel yung kanilang body heat. Ayan po. So, wag po natin silang paliguan. Basta po, ang importante lang po ay malinis yung kanilang kulungan. Tsaka may tubig din po sila na malinis. At meron din po silang saktong pagkain. Kapag po nagutom po sila, nandyan lang po yung pagkain nila. At kapag po yung pagkain ay hindi po naubos, mas maganda po na tanggalin nyo na lang po at itapon. Kasi po, para sa akin lang baka po napanis na yun, tapos ayaw nyo po na makain ng biik ninyo. Para din po iwas na lang din sa pagtatae or sumama yung tiyan nila. So, ayan po. Mas maganda po na talagang with caution po lahat. Para po talagang lumaki silang malusog at lumaki silang may resistensya sa kanilang pangangatawan. At nais ko lang din pong i-share sa inyo na siguro po mga on the 50th day
dun ko na po sila paliliguan. Depende lang po kapag yung panahon mainit, sobrang init po. Kapag naman po malamig, umuulan, hindi naman po kailangan na paliguan nyo sila. Kasi nga, nasa stage pa sila na hindi pa nila kayang i-maintain yung kanilang body heat. So, kapag po siguro mga nasa 2 months and a half na sila, pwede na po natin silang paliguan ng siguro po mga once or twice a day. Ayan po. Pero ito, mga biik pa to sila So, most likely, mas maganda po. I mean, much better po talaga na talagang we will look after yung kanilang health para po talagang lumaki sila na ng mas malusog po. Ayan. So, sa ngayon po, hindi po sila talaga malakas kumain. Pag konti-konti lang naman. Tsaka hindi ka hindi masyado magastos sa feeds. Kasi, yun nga, hindi pa sila masyadong malakas kumain. Tsaka pag may pagkain, talagang sila, yung parang parang ayaw nila na maagawan sila. So, nag-uunahan talaga sila palagi na kumain. Ayan. Minsan parang yung kanilang mga nguso. Palagi silang nagtutulakan, nagkukumpulan, ganon. Ganon talaga pag mga biik. Ayan po. Siguro mga nasa pa ito sila, mga nasa 7 o 8 kilo. Ayan po. Maliit talaga sila. Kasi meron namang biik na pagbili mo, mga nasa 10 kilos, 12 kilos, yun, swerte ka na doon. Kapag yun ang nabili mo. Ito sila, kailangan ko talaga silang tignan palagi. Chine-check ko palagi kung ano yung kanilang mga dumi, kung matigas ba o fluid-like or watery. Kasi kailangan kong maiwasan na at maagapan na kung may infection man sila sa kanilang katawan, kailangan po agad malunasan, mabigyan ng lunas yung kanilang sakit. Ayan po. Ayan po, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Salamat at sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you, bye-bye!